lulutuin natin tulya, puso ng saging, at sotanghon. So, ito yung mga ipe-prepare natin. Yung puso ng saging, heart siya, di ba? Heart shape. So, hiniwa-hiwa na natin o ginayat-gayat na natin ng maninipis. So, ganito yung magiging itsura niya. Pag hindi nyo pa gagamitin, pwede nyo ibabad sa tubig na may asin para hindi mangitim at lalagyan nyo ng kalamansi, lemon, o kung dayap, kung ano man yung nandyan sa likod bahay nyo. So, yan ang technique para hindi siya mangitim. So, ito, ganyan. So, patakan nyo, tapos ibabad nyo rin sa tubig. In the same way, medyo nawawala din yung pait minsan, kung mapait yung napili nyong dahon o puso ng saging. Yun namang ating tulya, ibabad nyo rin to sa tubig, lagyan nyo ng konting asin para lalabas yung mga buhangin. At ang ating sotanghon, binabad natin ng 5 minutes sa tubig at tinanggal na natin yung tubig. Para hindi magdikit-dikit, pwede din natin itong lagyan ng binating itlog. Pero kung gagamitin nyo na agad, tubig na binabad, 5 minutes, pwede na. Para mamaya isasahog na lang. At syempre, yung ating mga pangpalasa, ito yung ating pangpalasa, luya, sibuyas, bawang. Hiwa-hiwain nyo na. At magpainit tayo ng mantika. Ang mga pampalasa natin, suka, toyo, paminta, patis. Pinainit na natin yung ating sibuyas, yung ating mantika para igisa natin yung ating luya. Okay. Luya, sibuyas, at bawang. Ayan. At isasama na rin nating igisa yung ating puso ng saging. Yan. Okay. Tsaka natin siya titimplahan. So, ito yung ating puso ng saging. Igisa na natin sila. Yan. Okay. Itong puso ng saging natin, marami siyang taglay na fiber. Kita nyo naman. Pero, meron din siyang protina at saka carbohydrates. Pero, ang pinakamahalaga sa kanya, meron siya nung tinatawag na saponins. Ito yung nagpapababa ng bad cholesterol, anti-cancer, maganda para sa inyong immunity. At may mga phytochemicals din ito, antioxidants at flavonoids. Yung flavonoids para iwas yung ating mga selula laban sa free radicals. Yan. So, isasangkot nyo siya. Pwede nyo na rin siyang timplahan. Okay? Pwede nyo lagyan ng kaunting tubig para hindi masunog. At titimplahan natin ang ating paminta. Okay? Paminta. Toyo. Yan. Mga 2 kutsarang toyo. Tapos, lagyan din natin ng konting patis or kung ayaw nyo ng patis, pwedeng asin or iodized salt. Yun, yung table salt or iodized salt. Kasi, syempre, yung mga bata kailangan din ng iodized salt. Although, itong niluluto natin, mayaman sa iodine. So, palambutin nyo lang yung inyong puso ng saging. Mabalik tayo dun sa ating puso ng saging. So, meron siyang protina, carbohydrates, magnesium, potassium, calcium, phosphorus, iron, copper. Lahat yan makikita nyo. Bukod pa dun sa vitamin A, C, E, B6. At yung fiber. So, bagay to sa tiyan ng isang tao kasi ma-fiber siya. Para sa inyong puso, diabetic, tapos pwede siya sa weight management yung gustong magpapayat. At ang mga isasahog pa natin, so habang pinalalambot natin yung ating puso ng saging, kasi gulay siya di ba? Ang next nating isasahog itong ating tulya. Ang tulya, source to
ng lean protein. So, magandang klase ng protina para sa ating muscle. At saka, pampabusog, kung gusto nyo lagi kayong busog. Tapos, ang maganda dito sa tulya natin, may iron to. So, ayaw natin na maging anemic tayo. Okay? So, yung iron para sa paggawa ng dugo. May vitamin B12 din siya para sa nerves, sa utak, sa energy, at may omega-3 fatty acid. Kasi seafood to eh. So, ang omega-3 fatty acid, maganda sa blood pressure natin, sa heart, sa utak. May zinc pa to. So, para sa immunity at saka sa wound healing natin. May selenium na siyang antioxidant. Magnesium para sa ating nerves at immunity din. At syempre, dahil lamang dagat to, meron siyang iodine para sa thyroid natin. So, pag paluto na itong ating puso ng saging, so lalagyan nyo rin siya. Actually, ito, lalagyan nyo ng suka. Pwedeng suka, or kung meron kayong mangga, or kaya dahon ng sampalok. Lahat yon pwedeng ipangpaasim. Kalamansi, pwede din. Okay? Pero mas madali lagi suka. Mga 2 kutsarang suka. Yan. Kasi may sabi nga ang tawag nila dito, tinumis kung sa Katagalugan kasi nilagyan siya ng pangpaasim. Pag paluto na, ilalagay na natin yung ating tulya. Yan. At pag bumuka na yung ating tulya, ilalagay na rin natin yung ating sotanghon. Actually, nung maliit ako, lagi naming inuulam to eh. Kasi, alam nyo ba na ang puso ng saging or yung ibang tawag dito, banana blossoms, banana heart, pack ng sustansya yan. So, wag nating mamaliitin. So, kahit sa tao, mapapakinabangan yung puso ng saging. Yan. Okay. So, pabukahin na natin yung ating tulya. Yung tulya, pag hindi siya bumuka, patay na siya. So, pwede nyung tanggalin. Pero pag nagsibukahan siya, ibig sabihin, buhay pa yung inyong tulya. Kaya kanina nga sabi ko, pwede siyang ibabad sa tubig na may asin. Pwede nyong takpan to kasi medyo 5 to 10 minutes bago maluluto yung ating puso ng saging. So, ang ending nito, pagbuka ng ating mga tulya, ilalagay na rin natin yung ating sotanghon. Okay, yung sotanghon na binabad natin. So, hintay lang natin bumuka. Yan, nagsisibukahan na yung ating mga tulya. Okay, yan, bumubuka na sila. So, konting luto pa, tapos bubuka na sila. Yan. At ang last, pwede nating medyo masabaw or kung gusto nyo medyo mas tuyo, pwede din. Kasi, dagdag ko lang ng tubig kasi yung ating sotanghon, sisip-sip pa siya ng tubig. Okay. At ang ending, ayan, nagsibukahan na yung ating tulya. At ilalagay na rin natin yung ating sotanghon. So, siya yung pinaka-ending. Yan. Ang tulya po mayaman sa omega-3 fatty acid. So, maraming pwedeng nutrisyon na makukuha sa omega-3 fatty acid. So, ito sa mga pag gusto nyong maiwasan yung mga sakit na sa puso, sa diabetes, yung mga chronic inflammation, ito yung doon natin kailangan yung ating omega-3 fatty acid. So, kompleto to, complete meal. Puso ng saging na napakasustansya, tapos yung ating tulya. So, maganda tong source ng iodine. At nilagyan natin ng konting sotanghon. So, ito na yung finished product natin. Yan. Okay. Okay, ito na po. Salamat.